ma-experience ako sa kanya na ibang ginawa. Mahirap ako makapag-sabi kung sincere siya o hindi. Sa lalim ng sugat na in-inflict nila sa amin, I think kailangan talaga ng extreme sincerity. Mahigpit na magkalaban sa politika, magkakasundo kaya? Para sa ilang senador, panahon na para magkaayos sina PBBM at VP Sara. Para naman sa ilang kongresista, okay lang magkaayos. Pero dapat ituloy ang impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Para naman kay Senator Bato, malabo. Tila hindi naman daw kasi sincere ang Pangulo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR, Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable Channel 33. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Senador Bato de la Rosa duda sa alok na reconciliation daw ni PBBM sa pamilya Duterte. Presidential sister na si Senator Amy Marcos kasama sa Duterte block sa Senado. Higit 400 Chinese nagtatrabaho umano para sa isang telecom company kahit walang mga working visa. Mga ahente ng Bureau of Immigration posibleng alam daw ang issue. PBBM naiinggit daw sa mga kaibigang bilyonaryo. Bakit naman kaya? Matapos ang ilang pagkakaantala, EDSA makeover matutuloy na raw sa susunod na buwan. TRO sa No Contact Apprehension Policy o NCAP partially lifted na. Pwede na raw ipatupad sa mga major thoroughfares. At matapos matalo sa senatorial race, People's Champ Manny Pacquiao balik training na para sa kanyang boxing comeback. Suportado ng ilang senador ang alok na reconciliation ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Duterte. Pero si Senador Bato hindi pa raw kumbinsido. Buo na raw daw ang pro-Duterte block sa Senado at kasama rito ang kapatid ng Pangulo mismo. Narito ang agenda report ni Hannah T. Ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Malinaw ang mensahe ng Pangulo na nagpahayag ng kahandaang makipag-ayos sa pamilya Duterte at suportado ito ni Senate President Cheese Escudero. Inamin din ni PBBM sa debut episode ng kanyang podcast na mahaba pa ang listahan ng mga dapat ayusin sa natitira niyang termino. Pero sa kabila ng unity breakup, mahalaga pa rin ang kooperasyon sa loob ng gobyerno. Magko-confess ako dito. Kaya ako, lagi nga akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin niyo yung trabaho pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Agad na suporta ni SP Cheese, it's time to build bridges, not burn them. Ang reconciliation daw ng Pangulo, isang paalalang dapat mauna talaga ang kapakanan ng taong bayan bago ang personal differences at partisan disputes. Wake-up call na rin daw ang resulta ng midterm elections para sa unity sa gobyerno na halos balanse ang winning composition sa pagitan ng Duterte at Marcos slates habang dalawa ang galing sa oposisyon. Pero para sa long-time ally ng mga Duterte na si Senador Bato de la Rosa, kailangang patunayan ito ni PBBM. Tila may trust issue na siya sa Pangulo kasunod ng pag-aresto at pagsuko kay FPRRD sa ICC. I don't know dahil may experience ako sa kanya na ibang ginawa. So, mahirap ako makapag-sabi kung sincere siya o hindi. Sa lalim ng sugat na in-inflict nila sa amin,
I think kailangan talaga ng extreme sincerity. Kung siya raw ang tatanungin, ayaw din niya matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero handa pa rin naman siyang gampanan ng pagiging senator judge. May umuugong ng Duterte block sa Senado na ayon kay De La Rosa, may 5 mga senador ngayon. Kasama na riyan ang presidential sister na si Senadora Amy. Di raw sila actively recruiting, pero dagdag ni De La Rosa, di raw dapat sila baliwalain sa impeachment. Praying and hoping naman si Senator J.V. Ejercito na may magandang hahantungan ang reconciliation ng Pangulo. Napag-iiwanan na raw ang Pinas ng mga karatig na bansa, kaya kailangang ma-prioritize ang mga hamong kinakaharap natin ngayon. Payo naman ni Senator-elect Ping Lacson, baka weakness kung ituring ng iilan ang reconciliation ni PBBM. Kaya kailangan daw niya ng isang bastonero sa gabinete na strong but well-intentioned habang pinamumunuan ng iba pang opisyal ng gobyerno. Wala pang pahayag si VP Sara tungkol sa reconciliation, pero sa huling panayam nito, handa raw siya sa anumang outcome ng paglilitis at matindi niyang hirit. Gusto niya ng madugong labanan. Less than 2 weeks na lang bago muling mag-convene ng Senado. Ang tanong, sa gitna ng planong pakikipag-ayos ni PBBM sa mga Duterte, may epekto kaya ito sa paparating na impeachment trial ni VP Sara o tuloy-tuloy na ang banggaan at wala nang babalikan sa Uniteam? Para sa Agenda, Hannah T., Billionario News Channel. Ikom naman sa ngayon ang bibig ng mga kongresista sa pahayag ni PBBM na handa siyang makipag-ayos sa mga Duterte. Pero tingin ng isang mambabatas, hindi dapat ito maging hadlang sa impeachment trial ni VP Sara. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Sa tamang panahon, ito ang tingin ni House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin nang tanungin kung may posibilidad bang magkaayos sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. I believe the best people to answer that ay yung the personalities involved. Gayunpaman, nanindigan si Garin na hindi dapat maisantabi ang impeachment trial ni VP Sara dahil obligasyon ito sa taong bayan, lalo't na sa Senado na ang bola kung matutuloy ang impeachment trial. It's actually the best opportunity for the Vice President to defend herself. Kasi sa totoo lang dun sa impeachment trial, kapag naipakita niya sa taong bayan na wala naman talagang basehan yung reklamo sa kanya, then it will be a very good vindication for all these allegations. Because like myself, I can always be good to all the barangay officials and the municipal officials, but that relationship has to end where the interest of my constituents has to prevail. So yun yung balanse na kailangan gawin ng gobyerno. Samantala, para kay Garin, may kinalaman ang ugong ng pagpapalit ng committee chairmanships kung bakit naman lumulutang ang usapin sa bagong speaker. I asked Kong Tubi, yung parang nung sa campaign o boss, ganyan. And as I was hearing it from him, mukhang hindi naman siya interesado. Maybe he will be holding a major position in the House. But we never heard him convey his interest for the speakership. And at some point, he was somehow denying it, no? Yung mga kapanahonan ng kampanya and even after the campaign. Bukod kay Navotas Representative Tubi Chanco, matunog din ang pangalan ni Bacolod City Mayor Albi Benitez na magbabalik kongreso sa 20th Congress. Kong Albi has always been one of the stalwarts, no, of the Visayas bloc. He hasn't reached out to us personally. Merong mga iba na nagsasalita na, ganito, may interest daw at may ganyan. But until we hear him speak up, then that's a different story. But knowing him as a senior member of Congress, the possibility na mag-i-interest siya ng ibang posisyon is always there. Tingin niya sa ugong na maaring lumaban sa speakership si Davao City Congressman Pulong Duterte, tila hindi prioridad ng kongresista ang pakikipagdebate sa plenaryo at tila prioridad nito ang kanyang constituents. Wala pang katiyakan ng lahat, lalo na sa issue ng speakership. Busy pa kasi ang lahat matapos ang midterm elections. Sa 20th Congress na lang magkakaalaman kung mananatili ba si Speaker Martin Romualdez o magkakaroon ng bagong leader ang Kamara.
Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel. At makakausap po natin ngayon, political analyst Antonio Contreras. Professor Contreras, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din, Pinky. Ano po ang sa tingin ninyong nag-udyok sa Pangulo para maisip itong reconciliation sa mga Duterte? Actually, ano naman siya in character naman Alam naman natin ng Pangulo, 'di ba? Alam natin na hindi siya masyadong confrontational sa mga bagay-bagay. Napakahaba nga ng PC niya, bira natin siya makitang magalit. So this is, I think, the result of the elections, particularly the poor performance of Alianza in the Senate, have triggered that. So the increasing divisiveness of the presence of the impeachment complaint and the trial that will happen at the Senate would also be one of those. Although I would like to, emphasize na hindi naman dapat natin binabasa ng todo na ito ay parang na may epekto to sa impeachment. Pagkat ang impeachment, ibang proseso. And even the President even said it in his statement that the impeachment process is separate. Meron yung separate rule. So parang nababasa ko sa kanya, tigilan na natin ang away, gawin natin ang trabaho, at yung impeachment, andyan na yan, dapat ituloy yan dahil may rule dyan, at huwag nating hayaan yan na makasira sa ating governance. Meron nga pong rules ang impeachment, pero alam naman po natin somehow that is a political process. But if the Yes. President says that gusto niyang makipagbati sa mga Duterte at magkakaroon po ng impeachment trial ang Vice President, mahirap po bang ihiwalay yung political part nitong impeachment at yung pong pasabi ng Pangulo na gusto niyang makipagkaibigan muli sa mga Duterte? Sana itong pagkakataon na to, maging hudyat na to na maintindihan natin ang separation of powers. Matagal na pong tayong ganyan na meron 3 branches of government at ang executive branch ay hiwalay sa legislature. Bagamat ang realidad ay iba. Pero pagkakataon na siguro to na turuan natin ang ating mga sarili na hindi naman pwedeng kaya, sa totoo lang hindi dapat dinidiktahan ng executive and legislature. At sa tingin ko yun ang measure ng isang mature na isang political system. Na sasabihin ng Pangulo, ako bilang executive, I want to reconcile with all people and have to be friends with them. But I could not intervene in the independent functions of an independent body, which is Congress. So siguro yun ang tingin ko I hope na maging opportunity ito sa atin lahat na i-push ang interpretation ng mga mamamayan sa ganung direksyon na pwedeng magsabayan na ang presidente ay magkaroon ng hindi naman kasi pakikipagkaibigan yan kundi yung mag-ayusan tayo. Sabi nga niya, magkaiba man tayo sa polisiya, sa pananaw, dapat isa lang ang ating layunin. So yon. Pero yung impeachment ay Congress ang may hawak dyan at huwag natin dapat i-expect na ang presidente makialam dyan. At sana huwag siya makialam. Dahil failure na yan ang ating separation of powers doctrine. Sa palagay niyo ho ba may pag-asa pang magkabalikan ang unity team? Sa tingin ko yan ay hindi na pagkakabalikan. Hindi naman, parang para mag-shota yan nagkahiwalay, pero kailangan maging civil na kayo sa isa't isa. Yan naman siguro yan. Okay. Hindi naman magkabalikan, kundi mag-usap. Opo. Diba? Hindi magkabalikan pero at least yung civil po sila sa isa't Exactly. isa para sa kapakanan. Parang Ng gano'n, yung bayan. sinasabi nyo, ng mga anak nila. Parang naghiwalay na mag-asawa, mag-usap tayo ganito mag-away at para sa mga anak na lang natin. Ano ho ang sa tingin ninyong kailangan gawin ng Pangulo? Kasi sabi nga ni Senator Bato, parang ang dami na kasing nangyari para po maging maramdaman nila na seryoso ang Pangulo at sincere siya for this tinatawag na reconciliation. Alam mo sa ngayon, nangyayari kasi, ang Pangulo, talagang matagal naman niyang dinistansya ang sarili niya sa impeachment. Bago pa man ang eleksyon, sinabi niya ayaw na niya yan. Dinirect niya ang kanyang mga kaalyado sa Congress. Of course, may mga subtext yan kasi yan yung visible transcript ng politika. Hindi natin alam yung nangyari sa likod. So dapat pangatawanan niya yan. Ang ibig sabihin yan, iba kasi yung issue ng legislation. Bagamat ang impeachment ay nangyayari sa Senado, dapat yung tungkol sa ano bang gagawing mga batas, ano bang mga solusyon sa mga problema na kailangan kagyat nating matugunan. So yun siguro maging seryoso sa legislative agenda, maging seryoso sa mga pagtuklas ng mga solusyon sa problema at ihiwalay ang impeachment. Hayaan mong doon yan sa ang away nila doon sa kung meron man bloodbath yan o whatever doon yan sa Congress o sa Senado to be precise. And ang executive branch should do
the implementation of the laws and urge its allies in Congress and the House to separate the function of impeachment from the function of legislation. I think yun ang dapat ginagawa ng Pangulo. At dahil Gawin niyang- pinag-uusapan po natin itong impeachment, meron ho kasi ilang nagsasabi na dapat daw hindi na lang ito ituloy. Ano ang inyong palagay hinggil dito? Should it proceed or will this cause more harm than good? It should proceed because it's a constitutional process. Mas lalong walang closure eh. Sama ngayon sinabi ni Representative Janet Garin, kung malakas naman ang depensa ni Vice President Sara Duterte, anong kinakatakot? Kung talaga namang wala siyang ginawang kasalanan, ipagkakataon niya yun. Liyamado pa nga siya kasi mas marami na ngayon ang senador na maaring pumabor sa kanya. So, ipakita sa ebidensya. Kasi kung yan ay basta tigilan na lang, then it will continue to be a hanging thing. Parang yung walang closure, hindi natapos. Matutraumatize niya ng ating political system. At pag pinag-uusapan po yung pagiging sincere ng Pangulo, how can this relate ho kaya dito sa pag-aresto naman kay FPRRD? Narinig ko po kanina si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo at sabi niya, this is one way daw, ayon sa kanya, ay ipauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Is this even possible? It's no longer possible because President Duterte is already under the jurisdiction of the ICC. Hindi naman natin hawak ang ICC. Meron pa namang mga ipahuhuli. Baka doon na siguro gamitin ni Pangulong Marcos ang kanyang solusyon. Lalalahanin natin, nandyan pa yung potential na paghuli kay Senador Bato de la Rosa. So hindi natin alam. So kasi yung kay Pangulong Duterte, kung na-spill na yung gatas na yun, hindi na pwede ibalik sa baso. Tapos na po. Tapos na. Hindi naman natin pwedeng diktahan ng ICC kung naipabalikin yan dito. Hindi nangyayari yan ng ganun-ganun. Maraming salamat po sa inyong oras, Political Analyst Antonio Contreras. Prof, salamat. Formal nang nanumpa bilang bagong mayor ng Maynila si Isko Moreno. Mabilis at simple lang ang oath-taking. Sa hiling na rin ni Isko, ito'y pinangunahan ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co. Jr. Ayon sa nagbabalik na mayor, gusto niya agad sumabak sa trabaho. Kabilang sa kanyang mga prioridad para sa mga Manilenyo, ang pagbibigay ng disenteng bahay, dekalidad na edukasyon, modernong pagamutan at marangal na trabaho. Mismong ang akbayan nagulat daw sa resulta ng party list race. Nanguna ang akbayan na may higit 2.7 million votes o katumbas ng 6.63% ng mga boto. Sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni First Nominee Chel Jokno na posibleng yan ay dahil sa kanilang track record at sa youth vote. One factor is the changing demographic of our voters. Because last elections in 2022, there were only about 11% were from the Gen Zs. But this election, the Gen Zs were over 20%. So that's a big jump from roughly 5 or 6 million voters to times 2 or times 3. But aside from that, I really have to say that we really had message discipline in terms of the campaign. Tiniyak din ni Jokno na hindi niya pababayaan ang mga issue na kinakaharap ng bansa. Sa kabila yan ng role niya bilang miyembro ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ni VP Sara. Well, Akbayan was the first to endorse the first impeachment complaint. And the reason is because we have been really asking for accountability. We are for the truth, for justice and accountability. I think I have enough time management skills to do that as well as my legislative work. Yung sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin, our problems are crisis in education, unemployment, and the issues in the West Philippine Sea. We should never forget those issues, among others. Tapos na ang eleksyon pero may mga pasaway pa rin na mga kandidato pagdating sa kanilang mga campaign material. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Napalawak na nga natin, binigyan na nga natin extension, hindi pa tinatagal, patigasan na lang talaga.
Yan ang buwelta ni COMELEC Chairman George Garcia sa mga kandidatong mayroon pa ring nakasabit na campaign materials hanggang ngayon. Ayon sa COMELEC Resolution 11086 at sa Fair Elections Act, 5 araw lang o hanggang May 17 ang ibinibigay sa mga kandidato para baklasin ang kanilang election-related materials. Pwedeng kasuhan ng isang election offense ang mapatutunayang lumabag dito, panalo man o talo. Again, wag pong sabihin ng iba, natalo na naman ako eh. Mabuti kung ito yung last na pagtakbo nyo, may tatakbo pa ulit sa susunod eh. Hindi po ba? And therefore, yung mga ginawaan pong kasalanan sa kasalukuyan, pwede pa rin namin pong ituloy yun na kasalanan kahit sa pag nag-file na ng certificates of candidacy sa mga susunod. Sa kabuuan, mayroon ng 64.4 tons na confiscated campaign materials mula sa Metro Manila. Ang bawat city government may kanya-kanyang clean-up na isinasagawa para matiyak na may patutupad ang COMELEC guidelines. Kaninang umaga, nagsagawa ng isang inspection ang komisyon sa Payatas Disposal Facility sa Quezon City. Karamihan sa tarpaulins na nandito, mga kinumpiska dahil sa paglabag sa guidelines ng poll body. Bukod sa mga tamang size, required kasi na dapat gawa sa biodegradable materials ang mga campaign paraphernalia. Kaya ang mga kumpiskado diretso sa Eco Waste Coalition, local government units at sa BJMP para i-recycle. Sa Quezon City, ang mga tarpaulin kino-convert into recycled bags ng BJMP inmates at ibinibenta sa halagang 399 hanggang 499 pesos. Since 2019 po, ginagawa po namin mga eco bags ang ating mga election tarpaulins. So nagpartner po kami with the local designer at tinuturuan po niya ang ating mga persons deprived of liberty paano po mag-cut para mabuo po yung bag at tinatapos na lang po niya sa kanyang studio. Nagpaalala naman ng COMELEC na mananatili pa rin ang nationwide gun ban hanggang June 11 o 30 araw matapos ang election day. Kasabay nito, ang deadline ng lahat ng mga kandidato na magpasa ng kanilang statement of contributions and expenditures. Kasama sa mga kailangang dapat i-declare ang promotion ng influencers. Ang sinumang mahuling na meke ng SOSE ay pwede raw patawan ng perjury o falsification na maaari ring makaapekto sa kanilang future candidacy. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Sa kabila ng mga pasaway na kandidato, matagumpay at makasaysayan ang 2025 midterm elections. Yan ang final assessment ni COMELEC Chairman George Garcia. Pero aminado rin siya na may mga ilan pang dapat pagbutihin. Narito ang agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. Pinakamabilis daw sa kasaysayan ng eleksyon sa bansa ang naganap na 2025 midterm polls. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, 3 araw lang ang inilaan nila sa canvassing at nakapagproklama rin agad ng mga senador at party list group. Pinakamabilis na eleksyon when it comes to everything. When it comes to the sending of the results, gawin ng May 12 na proclaim na mga mayors. Pati po mga konsihal, pati po mga sangguniang bayan. Kinabukasan, ang pinakamatagal Miyerkules ng umaga, proclaim ang lahat ng governors. Hindi niyo po napansin? Pag maaga ang proklamasyon, mabilis ang result, walang patayan, walang nagkikita, walang nagnanapan ng ballot box. Ito po kasi yung kaunang-unahang pagkakataon din. 3 araw lang po kami nag-canvas ng result, na dati 3 weeks. Noong 2022 elections, 25 days tayo nag-canvas ng result para sa Senado, 25 days. Kami po 3 days lang, the fastest in the history of Philippine election. Pero kahit natagumpay ito, nanawagan pa rin ang COMELEC para sa dagdag na budget, lalo na para sa 2028 national and local elections, kung saan boboto muli ang taong bayan ng susunod na Pangulo at Pangalawang Pangulo. Ang problema po namin simula doon sa budget namin, naalala niyo na, dito po ako yung isa nating pagpupulong. Sabi ko, tinanggalan kami ng 14 billion na budget. So ano po yung effect nun? Ang effect nun, dapat ang bilang ng presinto mo ay ganito kadami, hindi ka makapagpadami ng presinto sapagkat pag dumadami ang presinto, dumadami ang bilang ng mga electoral board. Dumadami ang bilang ng mga gamit, kahit yung makina, ballot box at ilang election paraphernalia. Pag po nagkaganon, mas malaki po ang budget na kailangan. Isusulong din ng COMELEC ang early voting law matapos ang resulta ng priority polling na unang beses din isinagawa sa Philippine elections. Bababa ang bilang ng botante sa presinto. Hindi kasabay ng katatanda, mas luluwag. At pagiging convenient ang pagboto, kaya-aya ang pagboto ng mga kababayan natin. Ang nakinabang po sa 5 to 7, 2 hours lang sa early voting natin, 3 million na higit.
ng mga nakatatanda at may kapansanan. 2 hours lang po yun. In-avail talaga ng mga nakatatanda at may kapansanan yung 2 oras na hindi sila kasamay ng karamihan. Isipin nyo kung mas mabigyan kaya natin sila ng mas mahabang panahon. O kaya mas in-advance kaya natin ang pag-voto nila. Kailanganin po namin ang batas dun eh. Kailangan din ang budget kasi separate po siyempre yung mga guro na maglilingkod sa mismong araw ng pagboto na mas maaga. Dapat po ganun sana ang maging practice na natin sa susunod. Nilinaw din ni Garcia ang issue tungkol sa overvoting, kaugnay ng mga protesta at reklamo ng iba't ibang grupo. Ani Garcia, 1.3 million lang daw ang bilang ng mga botanteng nag-overvote nitong eleksyon. Nagawa rin daw ng mga sumobrang marka sa balota, tulad ng pag-iekis dahil nagkamali sa pag-shade. Ang sabi nila, 17 million ang overvote. Hindi po yung tao. Yun po ay votes na hindi nabilang sa mga kandidato. So ang ibig sabihin po niyan, kung 17 million po yan na votes, divided by 12. Bakit 12, Chairman? 12 po kasi senador na hindi nakaboto eh. Ang hindi nakakuha ng boto. So 17 million divided by 12, that's 1.3 million. 82.2% ang naitalang voter turnout ng COMELEC ngayong katatapos lang ng May 2025 midterm elections. Isa raw sa pinakamataas sa kasaysayan. Kaya ang hamon para sa poll body, mahimok pa ang natitirang 18% na bumoto at makilahok sa darating na halalan ngayong 2028. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Natalo man ang ilang mga bigating politiko sa katatapos lang na midterm elections, namamayagpag pa rin ang mga political dynasty. Magbabago pa kaya ito pagdating ng susunod na halalan sa 2028? Narito ang agenda report ng ating Mojo Ivy Reyes. Ito kaya ay dahil unti-unting nagsasawa na sa paghahari ng mga dinastiya ang ating mga kababayan? Unti-unti kayang nagigising at natatauhan na kaya Matagal na raw hinahabol ng public policy organization na Center for People Empowerment and Governance o CENPEG ang mga political dynasty sa Pilipinas. Ngayong nabura sa 2025 elections, ang mga higanteng tulad ni Cynthia Villar ng Las Piñas at Gwen Garcia ng Cebu at ang pagkatalo ni Bong Revilla, Manny Pacquiao, Willie Revillame at Apollo Kibuloy. How is the 2028 presidential election shaping up? Ayon kay Professor Roland Simbula ng CENPEG, bagamat good news ang mga ito, hindi pa tapos ang laban dahil one of the major observations of CENPEG post-analysis is that there is no significant shift in the composition of power. The newly elected senators and officials represent a continuation of elite rule. Meaningful reform in governance remains elusive, no? Dagdag ng CENPEG, dominante pa rin daw nitong nakaraang eleksyon ang traditional politicking through massive election spending and the use of government aid or ayuda. Ayuda ang isa sa dahilan kung bakit umabot sa higit 300 ang mga kandidatong nahainan ng show cause order ng COMELEC, kung bakit hindi maaksyonan ng political dynasty sa Pilipinas. Dahil karamihan ng miyembro ng Kongreso natin hanggang ngayon, no? They are mostly composed of members of political dynasties. So how can you expect them to legislate against their own interests, no? Malaki raw ang implikasyon ng pagpasok ng liberal tandem na Kiko Bam. Pero nangibabaw pa rin daw ang pagsasabong ng Marcos at Duterte families. Pero para sa CENPEG, ang puwersa ng kabataan ang isang rason kung bakit pwede pang magbago ang takbo ng politika pagdating ng 2028. Ngayong taon pa lamang, higit 60% sa 68 million voting population ng Pilipinas binubuo ng Gen Z at Millennials. Kaya naman 3 years from now, kung magtutuloy-tuloy umano ang voting behavior na nagpatalsik sa mga dati ng bida sa politika, baka mas lalong kaabang-abang ang susunod na eleksyon. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. PBBM muling iginiit na walang isusukong teritoryo ng Pilipinas. Susunod yan sa agenda.
Traffic check muna tayo ngayong Martes sa EDSA Guadalupe. Slow moving ang mga sasakyan sa northbound lane. Moderate to heavy naman ang southbound lane. Matapos ang ilang pagkakaantala, matutuloy na ang pagsasaayos ng EDSA sa susunod na buwan. At isa itong total makeover ayon sa Transportation Department. Ang detalye sa agenda report ng ating mobility correspondent G. Baroga. Hindi na rehabilitation kundi rebuild na ang gagawin sa kahabaan ng EDSA. Ayon yan kay Transport Secretary Vince Dizon at ito ay inaasahang mag-uumpisa sa kalagitnaan ng Hunyo. Base sa pinakahuling pagpupulong ng DOTR, DPWH at MMDA, sinabi ng mga ahensya na kailangan na raw simulan ang malawakang proyekto. Total rebuild. Babaguhin na natin ang EDSA. Mahirap siya habang ginagawa, magta-traffic, may perwisyo, pero pag natapos ito, talagang napakalaking ginawa nito para sa mga kababayan natin. Para makatulong sa inaasahang bigat ng trapiko, maglalabas ang MMDA ng Traffic Management Plan sa susunod na linggo. Nauna na ring naghain ang ahensya ng urgent motion sa Korte Suprema para i-lift ang Temporary Restraining Order sa No Contact Apprehension Policy o NCAP, na ayon kay Chairman Artes ay makakabawas sa bigat ng trapiko. Kung may NCAP na yung mga violators, hindi na namin kailangan parahin, magtalo, issuehan physically ng ticket na habang ginagawa yon ay nakakaabala pa sa traffic. So kung may NCAP, tuloy-tuloy na yung takbo at uhuli na lang namin through CCTV cameras. Kabilang sa mga update sa NCAP ang mas mataas na multa, mas pinadaling proseso ng pag-contest ng violation sa online system ng MMDA at ang pagre-review sa mga nahuli gamit ang AI. Sakop din ng EDSA Rebuild ang pagsasaayos ng Guadalupe Bridge sa Makati. Bagamat may mga naunang ulat na magiging malaki ang epekto nito sa trapiko, taliwas naman ang pahayag ng MMDA. Magko-construct muna ng detour bridge. Na doon muna dadaan habang nire-rehab yung Guadalupe Bridge. So, minimal effect naman sa traffic. Meron pa rin pero hindi ganun kalaki kasi may replacement naman na dadaanan. Nakatakdang isara ang tulay sa Oktubre para sa structural at seismic retrofitting bilang bahagi ng 7.8 billion peso project sa tulong ng Japan International Cooperation Agency. Samantala, ininspeksyon din ng mga opisyal ang mga elevator sa ilang mga EDSA busway station na lahat ay gumagana na ngayon. Pinasilip din nila ang wheelchair lift sa Philam Bus Station na ayon sa MMDA, walang ginastos ang gobyerno. Ang problema natin sa busway, hindi lahat ng mga stasyon pwede nating lagyan ng elevator. Kasi nga, kulang sa spasyo, walang area na pwedeng lagyan ng elevator. Yung wheelchair lift natin, gumagana, maayos, simple, madaling gamitin. I-install natin to sa lahat ng busway carousel stations. Bumisita rin si Secretary Dizon sa Common Station Project. Kamakailan lang, binawi ng DOTR ang kontrata sa dating contractor dahil sa labis na pagkaantala sa konstruksyon. Talagang ang laking kasayangan sa oras ang nawala dahil dito. Siguro 4 years ang delay nito. 4 years. Yung 4 years na yun, sana nakikinabang na yung mga kababayan natin. So ang goal natin is sabay matatapos ang Common Station tsaka ang MRT-7 sa 2027, sa umpisa ng 2027. Pinag-aaralan ngayon ng DOTR ang posibilidad ng public-private partnership na nakikitang mas mabilis na paraan para matapos ang proyekto. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Samantala, partially lifted na ang Temporary Restraining Order sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Pinayagan ng Korte Suprema na muling ipatupad ang pulisiya sa mga major thoroughfare gaya ng EDSA at C5. Una nang hiniling ng MMDA sa Korte na tuluyang alisin ang TRO bilang paghanda sa inaasahang pagbigat ng trapiko sa gitna ng EDSA makeover. Taong 2022 nang magbaba ng TRO ang SC kasunod ng petisyon ng ilang transport group. Ang NCAP ay yung paggamit ng CCTV at iba pang gadget para mahuli ang mga lumalabag sa batas trapiko.
Inamin ni Pangulong Bongbong Marcos na naiinggit siya sa mga kaibigan niyang CEO dahil hindi raw nila nararanasan ang red tape sa gobyerno. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Binibiro ko nga yung mga mayayaman kong kaibigan, yung mga malalaking taipan. Sabi ko, naiinggit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin. Deklarasyon ito ng Pangulo sa kauna-unahan niyang presidential podcast na direktang umamin na minsan ay hindi niya maiwasang mainggit sa mga kaibigan niyang bilyonaryo na nagpapatakbo ng malalaking korporasyon. Pinunto din ng Pangulo ang malaking kaibahan sa pagpapatakbo ng kumpanya sa pamamahala sa gobyerno. Ang mga proyekto daw kasing gusto niyang isulong ay kadalasang pinuputakte ng mga kritiko na nagpapabagal o tuluyan ng maging dahilan para hindi matuloy. Malimit din ay tinutuligsa ang mabagal na pagpapatupad ng isang programa kahit gusto niya itong madaliin. Takot daw kasi ang ilang ahensya ng pamahalaan dahil sa mga sinusunod na guidelines. Naku, ang sagot laging bumabalik. Ay sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami. Kadalasan tuloy, sabi ng Pangulo, tumatagal na nakatenga ang mga proyekto. Aminado ang Pangulo na marami ang dismayado sa mabagal na ayuda ng gobyerno pagdating sa serbisyo at proyekto. Kaya naman, dismayado rin siya sa matinding red tape sa gobyerno na anya'y nagiging dahilan ng pagkalumpo ng mga dapat para sa serbisyo publiko. Dahil dito, plano niyang mag-focus sa mga small-scale project para mas madaling pakinabangan ng masa. Ang problema sa malalaking proyekto, transportation, matagal talaga. Kahit na super efficient, walang problema, tama, hindi nagka-problema. Matagal talaga yan. Isipin mo, yung subway, huhukayin mo yung para makadaan yung tren. Matagal yun, matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Ito talagang na-realize ko na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay. Yung para maging masagbaginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase. Para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Kasi iniisip ko, hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Anong gagawin natin ngayon habang inaantay na? Anong gagawin natin ngayon? Ayun ang talagang bibigyan natin ng atensyon ngayon. Isa pang nakikitang balakid ng Pangulo sa kaunlaran ay ang talamak na katiwalian sa loob ng sistema ng ilang ahensya. Pangako niya, mas magiging mabagsik siya ngayon laban sa graft and corruption. I want to be respected but maybe fear is better. Sa nakaraang 2 taon, 3 years, basta't may report kami na validated, tanggal yan. Hindi na namin ina-announce, pero tanggal yan. Ang lahat ng mga problemang ito sa gobyerno ang idinadahilan ng Pangulo kung bakit naiinggit siya sa kanyang mga bilyonaryong kaibigan na nagtitimon sa malalaking kumpanya. Sa mundo raw kasi ng korporasyon, mabilis ang desisyon. Walang mabibigat na regulasyon at restriksyon, kaya mabilis din ang aksyon. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Smuggling, rice importation at spoiled government officials. Yan naman ang mga sinisi ni PBBM sa pagkaantala ng pinangako niyang 20 peso per kilo rice program. Sa kanyang unang podcast, ginit ng Pangulo na kinailangan munang ayusin ang sistema bago ipatupad ang programa. Ngayong 2025 lang sinimulan ang pagbebenta ng murang bigas sa piling lugar. Nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Kumikita sila. O di bakit nila papalitan? Sige, pasok sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. Hindi iniintindi yung sistema. Hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala. Nung inipit namin yung mga smuggle at rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan, mayroong mga taong kailangan palitan, ibang konsepto na. So, ngayon lang namin nabuo lahat. Walang teritoryo na isusuko. Yan ang iginiit ni PBBM nang pangunahan niya ang selebrasyon ng 127th anniversary ng Philippine Navy. Sabay sa pagdiriwang, kinumisyon din ang 2 bagong Navy asset ng bansa.
Ang detalye sa agenda report ni Francis Polve. Arrival honors ang sumalubong kay PBBM sa 127th anniversary celebration ng Philippine Navy sa Subic, Zambales. Sa kanyang talumpati, mahigpit ang bilin ng Pangulo sa gitna ng pambubuli ng China. Bantayang mabuti ang ating teritoryo. The Navy personnel serve as peacekeepers both in land and in sea, remaining steadfast as ever, upholding our nation's maritime entitlements with dignity and with courage. Sa kabila ng tensyon sa ating rehiyon, nananatiling matatag ang ating hukbong dagat. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. We will continue to safeguard our maritime zones and exercise our maritime entitlements in accordance with international law. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Ipinagmalaki naman ni Navy Chief Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta ang pagbabago nila sa mga nagdaang taon. Maituturing na raw sila bilang isang moderno at multi-capable maritime force. As we commemorate our 127th anniversary, there is clarity on what we must do moving forward. And that is to uphold our mandate of asserting our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction. Let us stay on course and remain full speed ahead. Iginawad naman ni PBBM ang mga parangal sa mga natatanging miyembro ng Navy bilang pagkilala sa kanilang husay at dedikasyon sa tungkulin gaya ni na Corporal Gestoni Dalman at Private First Class JP Navales na sumagip sa nalulunod na bata sa Bulacan. Pinasalamatan din niya ang naging papel ng mga Navy at militar sa nagdaang eleksyon. Pinasinayaan din ng Pangulo ang pagkomisyon sa dagdag na Navy assets ng bansa, ang BRP Miguel Malbar at BRP Albert Magini. Ang FFG-06 na BRP Miguel Malbar ay isang guided missile frigate na ipinangalan sa huling general na Pinoy na sumuko noong American War. Dumating ito sa bansa galing South Korea nito lang April 4. Kaya ng Malbar na magsagawa ng anti-ship, anti-submarine, anti-aircraft at electronic warfare. May sukat itong 118 meters at equip ng makabagong sensors at weapon system na dinisenyo para sa long-range at multi-role combat operations. Ang BRP Albert Magini naman o PG-909 ay ikawalong Acero-class fast-track interdiction craft, ang kauna-unahang locally assembled na missile-capable patrol vessel sa bansa. Ipinangalan ng barko kay Ensign Albert Magini ng Philippine Navy na Medal of Valor awardee bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan sa anti-piracy operations sa Basilan noong 1980. Agad sasabak ang mga ito sa maritime patrol. Sa pagkomisyon sa dalawang bagong sea asset ng Philippine Navy, ang BRP Miguel Malbar at BRP Albert Magini, naniniwala ang Pangulo na mas mapapalakas nito ang kakayanang pandepensa ng bansa, lalo na sa nagbabagong maritime challenge sa rehiyon. Para sa agenda, Francis Polve, Billionaire News Channel. May bagong aktibidad na naman ng mga Chinese vessels sa loob ng ating EEZ. Isa lang yan sa inaasahang tatalakayin sa 2025 Dialogue on ASEAN Maritime Security. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Tatlong China Coast Guard research vessel ang namataan ng Philippine Coast Guard sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa nakalipas na 3 linggo. Ang dalawa nasa loob pa rin ng EEZ hanggang ngayon, partikular na sa mga katubigan ng Rizal, Palawan at Burgos, Ilocos Norte. Ang isa naman nakabalik na umano sa China kanina. Pare-pareho ang mga itong may kakayahang magsagawa ng deep sea survey. The Chinese government cannot deny that what they're doing there is actually scientific research. Probably the Chinese government can also reason that it is purely for scientific and civilian use. But there are also reports that the scientific findings of this research vessel is also being forwarded to the PLA Navy. Giit ng PCG, labag sa international laws ang ginagawa ng China. Gaya ng mga naunang engkwentro
Dinaan din nila ito sa radio challenges. Coast Guard aircraft also challenged these Chinese research vessels, and as what we always expect, they never responded to our radio challenges. We can just speculate about the real intent of the Chinese government, why they're sending these Chinese research vessels. But one thing is clear, they're violating our exclusive economic zone. Kasabay nito, simula bukas hanggang sa Biyernes ay magtitipon-tipon ang maritime security at foreign policy experts sa Southeast Asia para talakayin ang mga hakbang na maaaring pagtulungan sa pagpapaigting ng rules-based maritime order sa South China Sea. The goal here is to generate data-driven recommendations. Transparency is not just exposing bad behavior at sea, but also exposing the true sources of threats, of tensions, of marine environmental destruction, of all of these things that we need cooperation to address. Malinaw ang layunin ng 2025 Dialogue on ASEAN Maritime Security at yan ay ang panatilihin ang estabilidad sa rehiyon. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Isang nagbabagang post ng mamamahayag na si Ramon Tulfo ang muling nagpasiklab sa usapin ng national security. Ito'y matapos niyang ibunyag na may nasa 400 Chinese national na umano'y iligal na nananatili sa bansa at nagtatrabaho sa Dito Telecommunity. Ayon kay Tulfo, hawak ng mga dayuhan ang iba't ibang executive position sa kumpanya at posibleng mga espiya ng China. Hawak din daw nila ang mga sensitibong data ng bansa. Sabi ni Tulfo, pumasok daw sila sa Pilipinas gamit ang tourist visa sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilalim ng sponsorship ni Dennis Uy. Dagdag pa ni Tulfo, alam daw ito ng ilang immigration agents na ginagamit ang mga dayuhan bilang milking cows. Sinubukang humingi ng pahayag ang Billionaire News Channel sa Dito, pero nagsabi lang na dinidiscuss pa nila ito internally. Ayon naman sa Bureau of Immigration, sineseryoso at pinag-aaralan na nila ang report ni Tulfo. Sa Anson Ke kidnap slay case, dating Pogo worker daw ang sinasabing co-mastermind sa krimen na si Kelly Tan. Sangkot rin daw sa iba pang kidnapping ang Chinese national ayon sa PNP. Nagbabalik si Andrea Salve para sa detalye. Dating konektado sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO si Gong Wanli, isa sa primary suspect sa pagdukot at pagpaslang kay Philchay bilyonaryo Anson Ke. Naaresto siya sa isang resort sa Boracay noong Sabado, November 2018 nang dumating siya sa Pilipinas. Tumira sa isang dormitory sa multinational village sa Parañaque City nang pumasok bilang empleyado ng POGO. July 2022 naman nang makasuhan sa Angeles City, Pampanga nang masangkot din sa pagkidnap sa isa pang Chinese national. Hindi binigay ng PNP ang detalye pero sinasabing na-dismiss ang kaso. Si Gong Wanli na mas kilala sa alias na Kelly Tan Lim ang ginamit umano ni David Tan Liao para mapapunta sa crime scene si Anson Ke. At yung pagpunta po mismo ni Anson Tan doon po sa Martha Street sa may Villacor Village is yun po ay between sa agreement po ni Kelly po at saka ni Anson Tan. So set po talaga ang ginamit po na bait. Maliban sa kasong ito, marami ng kinasangkutang kidnapping cases ang dalawa ng magkasama. Isa raw dito ang nangyari noong December 2024 kung saan pareho ang kinahantungan kay Anson Ke. Kaya kumbinsido ang PNP na pagpaslang talaga ang motibo ng mga sospek at sinamantala na lamang ang pagkakataon na hingan ng ransom ang pamilya. Kung meron pa bang mas malalim na dahilan, ay yun po yung iniimbestigahan po natin. But for now, ang tinitignan po natin sa ngayon, with respect po doon sa pangingid na po ni Anson Tan, ay si David Tan Liao po ang lahat ay tagtuturo na ebidensya papunta po sa kanyang direksyon po. Matagal nang magkakilala ang primary suspects at ang biktima. Suportado ito ng nakuhang video ng PNP kung saan makikita silang nasa iisang event. Sa ngayon, isa na lamang sa 5 suspect ang tinutugis ng mga otoridad. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Nakikipag-ugnayan na ang Justice Department sa Interpol para ma-issuehan ng red notice si former Duterte spokesperson Harry Roque. Ito ay matapos hainan ng korte ng arrest warrant si Roque para sa kanyang kasong qualified human trafficking dahil sa pagkakasangkot niya sa Pogo sa Porac, Pampanga.
Kasalukuyang nasa the Netherlands si Roque kung saan nag-apply siya ng political asylum. Nauna nang sinabi ni Roque na political persecution lang ang mga kasong isinampa sa kanya. Sa Estados Unidos, pirmado na ang tinatawag na Take It Down Act. Sa ilalim ng batas, itinuturi ng krimen ang pagpapakalat ng non-consensual intimate imagery kasamang AI-generated at mga deepfake. Si First Lady Melania Trump ang masugid na nagsulong ng batas at kapwa sinuportahan ng mga Democrat at Republican. It's an honor to join you here today for the signing of the Take It Down Act, a national victory that will help parents and families protect children from online exploitation. Artificial intelligence and social media are the digital candy for the next generation. Sweet, addictive, and engineered to have an impact on the cognitive development of our children. But unlike sugar, these new technologies can be weaponized, shape beliefs, and sadly affect emotions and even be deadly. It's a big thing, very important, so horrible what takes place. This will be the first ever federal law to combat the distribution of explicit, imaginary, posted without subjects' consent. They take horrible pictures, and I guess sometimes even make up the pictures, and they post it without consent or anything else. And very importantly, this includes for forgeries generated by artificial intelligence known as deepfakes. We've all heard about deepfakes. I have them all the time, but nobody does anything. Car sales nitong Abril bumagal. Alamin kung bakit, susunod yan sa agenda. The Billionario News Channel. Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall naman, bumper to bumper na ang northbound lane. Mabagal rin ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Nababahala ang ilang mga senador sa dami ng kabataan na naa-addict umano sa vaping. Kaya naman may mga hakbang silang isinusulong. Ang detalye sa agenda reporting Hannah T. Dalawang flavor na lang ng vape ang dapat mabili sa merkado, menthol at original tobacco. Ito ang naging opinyon sa Senate Ways and Means Committee hearing ni Senador Win Gatchalian para hindi na lalong maengganyo ang mga kabataan sa vape. Sa gitna yan ng mahigit 7,000 flavors na naglipa na online at mga tindahan. Kasama riyan ang chicken at waffles. We are calling it an addiction because almost all these vapes contain nicotine. Marami raw sa mga produktong ito ay hindi rehistrado sa DTI at batay sa datos, parami ang mga batang napapasok sa bisyong ito. Ayon sa 2023 data ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI, tumalon sa halos 40% ang vape users ng mga kabataang nasa 10 hanggang 19 years old, na nasa 3.2% lang noong 2018 at 2019. Mahigit 120,000 adolescents din ang nagsimulang mag-vape nang hindi pa nakakasubok magyosi. And therefore, ito po pinapakita na it is really yung pag-vape ang nagiging dahilan kung bakit mas marami ang eventually mag-shift sa pagsisigarilyo. Kaya naman pinabura ni Gatchalian ang flavor ban na una nang nilahad na opinyon ng Justice Department nitong nakaraang buwan. I know it's an opinion, but it's an opinion that is in favor of a healthy populace. No, so with that in mind, let's implement that opinion. If somebody wants to challenge that, then let them challenge it. No, but in the eyes of the government, we want to protect the youth.
Rekomendasyon din ni Gatchalian ang pagbuo ng isang interagency task force na pangungunahan ng DTI. Gagawa sila ng market analysis at magpapatupad ng mga konkretong polisiya laban sa illegal na vape trade. Isinusulong din niya ang pagpapatupad ng single tax rate sa lahat ng vape products sa halip na ang magkahiwalay na rate para sa salt at freebase nicotine. Kinontra naman ni Senadora Pia Cayetano ang panukalang bawasan ng buwis sa vape at tobacco products sa ilalim ng House Bill 11360. Babala ni Cayetano ang pagpapababa ng sin tax di lamang nagpapahina sa healthcare funding, kundi tila gatong pa sa tinatawag na vape-demic. Giit ni Cayetano, dapat ipaglaban ang layunin ng sin tax ang pagprotekta sa mga Pilipino, lalo na sa kabataan. Ang major strategy to fight illicit trade, which we all are on the same side in this issue, the main strategy is tighter regulation. Ang panawagan sa Senado, mas mahigpit na mga batas, mas ligtas na kabataan. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Tataas ang power consumption habang papadami ng papadami ang gumagamit ng Artificial Intelligence o AI. Yan ang babala ng isang energy management firm. Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Tataas ng mahigit 4 times ang global power consumption sa loob ng 5 taon ayon sa energy management company na Schneider Electric. At maaari pa itong maging dahilan ng pagkawala ng 3.2% ng GDP by 2030 at higit 5% naman by 2040. The demand of the power consumption because of AI will have 4.2 times increase. ChatGPT query consume almost 10 times of the energy than a simple Google search. So without any technology advance, imagine today's every day we have 9 billion search would added additional 10 terawatts of electricity consumption per year. This forces us to rethink how and where we build data centers. Kasabay ng lumalaking demand para sa energy, lalong nababahala ang mga negosyo sa Asia dahil sa pabago-bagong energy prices. The main challenge is energy security. But given climate change, we're adding another dimension, which is sustainability. We really need to balance all of these three, being mindful, of course, of the costs, being mindful of being able to provide reliable energy to power the Philippine economy. From the data center side, the cost of electricity in this market is still too high because Philippines has numerous pass-through charges that are getting passed on to customers, and also these other countries are subsidizing their power. Sa harap ng mga bantang ito, sinabi ni Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa de Malanta na isinusulong nila ang energy democracy. Kabilang sa mga effort para rito ay ang retail aggregation program kung saan pwedeng mamili ng electricity provider ang mga negosyante na siyang naging dahilan para makapag-save ng 18.57 billion pesos ang mga ito. Sa panig naman ng SEC, naglalatag sila ng mga bagong panuntunan para matiyak na ang capital markets ay sustainable. We are aligning the Philippine capital market with this national agenda through policies that integrate sustainability and innovation. Kabilang sa mga programa ay ang mga green at blue bonds pati green equity guidelines. The green equity label is designed to improve transparency, increase investor confidence, and enhance the global visibility of Philippine economies. Para sa agenda, Sujin Kim, Bilyonaryo News Channel. Desidido ang Administrasyong Marcos sa pagiging transparent sa mga transaksyon nito para makaakit ng mga foreign investor. Ang ilang LGU naman, hinimok ang publiko na lumahok sa kanilang budgeting process. Nagbabalik si Sujin Kim para sa detalye. Kasabay ng pagbagsak ng Foreign Direct Investments o FDI sa pinakamababang antas sa loob ng 10 buwan, inilunsad ng Budget Department katuwang ang Interior and Local Government Department ang Open Government Partnerships. Ayon sa Bangko Sentral, humina ang tiwala ng mga foreign investor dahil sa mga global uncertainty at domestic governance concerns, kaya tinututukan ng pamahalaan ang open governance. Mula sa data transparency sa procurement hanggang sa citizen participation sa budgeting at legislation, tila sinasagot na daw ng gobyerno ang tanong ng mga foreign investors na saan napupunta ang bawat dolyar.
The impact of this is that the investors would come in more because there is transparency, there is open governance, they can see on where the money of the people goes and on how it is being spent. Then investors' confidence will be able to attract more and sustain the administration's economic activities. Ayan. Our foreign funders, they look at how transparent, how accountable and governments are. They look at the scorecards of the countries, how they're faring, especially in good governance principles. Because when they see that, they become more confident. Binigyang diin ng DBM Procurement Service na sa pamamagitan ng e-marketplace at e-bidding systems, real-time nang makikita ng publiko ang pag-usad ng bawat kontrata na anila ay pang-anti-corruption. Our commitment to the Open Government Challenge zeroes in on anti-corruption and public participation. Inilunsad na rin ang mga lokal na People's Councils, participatory budgeting ordinances at audit systems sa mga lungsod gaya ng Quezon City, Baguio at Odiongan. Kasunod nito, muling nabuhay ang panawagan na ipasa ang matagal nang naaantalang Freedom of Information Bill, isang crucial reform na maaaring magpatibay sa risk transparency ng bansa sa mata ng mga investor. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Matapos ang magandang simula sa unang bahagi ng taon, bumagal ang takbo ng auto industry noong Abril. Alamin kung bakit bumaba ang car sales sa halos lahat ng segment. Sa agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Pagkatapos ng tatlong magkakasunod na buwan na magandang bentahan, nakaramdam ng pagbagal ang Philippine car market noong Abril. Mahigit 33,500 na mga unit ang naibenta sa nasabing buwan, mas mababa kumpara sa higit 40,000 noong Marso. Yan ay 17% na pagbaba month-on-month at 10% mas mababa kumpara sa Abril noong nakaraang taon. Sa joint report ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines at Truck Manufacturers Association, mayroong pinakamalaking pagbaba sa passenger car segment. Bumaba ito ng 23% kumpara sa Marso at 35% naman kung ikukumpara sa kaparehong buwan ng 2024. Lumiit din ang bentahan ng mga commercial vehicle na mahigit 27,000 units lang ang naibenta noong Abril, 15% mas mababa kaysa Marso. Kabilang din sa bumaba ang mga Asian utility vehicle at light commercial vehicle na nagtala rin ng 15% na pagbaba sa sales. Bumagal din ang bentahan ng mga new energy vehicle. 1,509 units lang ang naibenta noong Abril, mas mababa kumpara sa halos 1,900 noong Marso. Nangunguna pa rin sa segment na ito ang mga hybrid, sinundan ng mga battery electric vehicle at plug-in hybrid. Ilan sa mga nakikitang sanhi ng pagbaba ng car sales ay ang seasonality, economic condition at mga pagbabago sa buyer behavior. Sa kabila ng mahinang Abril, nakapagtala pa rin ang industriya ng mahigit 150,000 car sales sa taong ito, 3% up kumpara sa kaparehong panahon noong 2024. Hindi pa rin natitinag ang Toyota Motor Philippines ng Billionario T family na may 48% market share. Nakabenta ito ng halos 72,000 na mga unit sa unang 4 na buwan pa lamang ng 2025. Kahit na may kaunting pagkaantala, nananatiling positibo ang tingin ng mga grupo sa local auto market at on track pa rin ito para maabot ang kanilang kalahating milyong sales target ngayong taon. Para sa agenda, G. Baraga, Billionaire News Channel. Health Secretary Ted Herbosa nahalal bilang Pangulo ng 78th World Health Assembly. Susunod yan sa agenda.